Thank you. And that was a warm welcome, Ma'am Jorens. Thanks for having me po. To our public schools district supervisor, Dr. Marlene Pilier. To our beloved school principal, Sir John Melgar. To the 29 dedicated and innovative teachers of my alma mater. To our ever-supportive parents, families, and friends. And to 132 amazing young graduates. A pleasant morning, and I want to start by saying how thrilled I am today to see you all here in front and at this very same stage where I received my elementary diploma after more than a decade now. Ang bilis po ng panahon, ano? Dati po, actually, 14 na taon or 14 na taon na rin po pala ang nakalipas. Matapos ang araw na katulad niyo po, nandyan din ako sa upuan, kinauupuan niyo po ngayon. Hindi po natin or hindi ko lubos maisip ang samot-saring mga nararamdaman ko that time. Ngayong araw na nagtapos na ang journey sa elementarya. Marahil ilan po sa inyo nakadarama ng positibo. Excitement, saya, pagmamalaki, kaginhawaan at pagpapasalamat. And after all this year, di ba po, napagtagumpayan natin lahat ng mga pagsubok. Or may mga ilan sa atin na nararamdaman ang pangungulila, kaba, pagkalito, o pag-aalinlangan kung ano na ba ang susunod nating mga hakbang. But don't you worry, your feelings are all valid. Normal lang yan. Pakiramdaman nyo mamaya. Magbabago yung feelings nyo. Tama ba? Ayan. Kasi naniniwala ako sa kasabihang, ang lahat ay nagbabago, ganun din ang... Ang hindi nyo alam. Well, basically, it's a song. So, if dapat puso ang kasunod na yun, ganun din ang puso ko. So, it's a song. Pero if I were to complete that statement, I would rather say, ang lahat ay nagbabago, gayon din ang bumbilyang ito. Kasi, okay, don't look at me like that, because as you can see, this is a light bulb, okay? May props po talaga ako. This is a light bulb. Itong bumbilyang ito ay matagumpay na naimbento ni Thomas Edison matapos ang 2,774 times niyang pagkapalya or pagkabigo. Okay? And ang itong bumbilyang ito ay may layunin na magbigay liwanag sa mga napakadilim na lugar. Pero bakit ko nga ba naipasok ang bumbilyang ito? Because we know that a light bulb is representing new ideas and innovation. Sa madaling sabi, ang light bulb ay nagsisimbolo ng pagbabago. Dati, ang layunin lang nito ay makapagbigay ng liwanag. Ngayon, pwede ng traffic lights, pwede ng maging cellphones, pwede ng maging kasangkapan sa pagpapainit ng isang bagay, at napakaraming mga purposes. Diba? Noon makikita mo na ang mga estudyante or mga teachers natin ay manually sinusulat ang kanilang mga lessons sa Manila paper at sa blackboard. Tama po ba? Ngayon, dahil sa innovation, meron na tayong mga laptop at mga TV screens para mas maging interaktibo ang ating mga klase. Noon, actually, makikita niyo po kami dito sa labas, nung kami mga elementarya pa, na naglalaro ng piko, habulan, jackstone, Chinese garter, lahat ng pwedeng laruin sa labas at sa loob ng ating eskwelahan. Pero ngayon, at the comfort of your homes, marami na tayong pwedeng laruin sa pamamagitan ng ating mga cellphones.
or tablet. Alam niyo po, hindi lamang mga bagay ang nagbabago, maging yung kaguruan po natin dito sa ating eskwelahan. Mga bagong teachers na po ang aking nakikita. May mga iba na kilala ko na, may iba na acquaintance or hindi ko pa talaga kilala at all, or may iba na familiar faces dahil ako po ay nakapagturo din minsan dito po sa inyong eskwelahan way back in 2019. But it makes me so happy that I am able to see my former teachers and advisors. Ayan. And katulad po ng ating Ma'am Arlene. Asan si Ma'am Arlene? Ma'am Arlene, Ma'am Jocelyn, Ma'am Grace, and Sir John Melgar. And syempre, isasama ko na rin po yung aking pinakamamahal na nanay, Ma'am Marie Fordan. I am deeply honored and thankful na naging parte po kayo ng journey ko towards achieving the man who I am today. Para po sa akin, isa po kayo sa mga patunay na sa dinami-rami ng pagsubok at pagbabago, na natili po kayong matatag ang dedikasyon sa pagtuturo para sa kabataang Pilipino ng bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa pagtuturo ninyo sa amin ngayon na kailangan po namin sumabay sa pagbabago at maging matatag rin. Sabi nga nila, survival of the fittest. Bigla ko to rin naalala nung ako po ay nag-aaral dito po sa elementarya. Ako po ay isa sa mga nakikipag-unahan sa likod para makakuha ng big book. Para whenever I have time, makapagbasa po ng mga kwentong pambata na may kapupulutan ng aral. At you may not believe me if I will tell you po na isa sa mga favorite ko yung Story of a Tiny Frog, na palagi ko na rin pong binabahagi every time I have speaking engagements, and casual man or formal. Siyempre, dahil nagbago na nga po ang panahon, wala na pong mga big books sa ngayon. Tama po ba mga teachers? Meron pa? After 14 years. Wow! But anyways, I really just want to tell you that story of a tiny frog. Noong unang panahon, may grupo ng maliit na palaka ang nagpaligsahan sa takbuhan. Ang layunin ay maabot ang isang napakataas na tore. Isang malaking pulutong ang nagtipon sa paligid ng tore upang panoorin ang karera at mag-cheer sa mga kalahok. Nagsimula na ang karera pero hindi ni isa na makakaabot ang mga bata or mga maliliit na palaka. Ang sabi nga nila, napakataas yan! Napakataas ng tore, hindi nyo kakayaning akyatin yan. Or sabi nila, mapapagod lang kayo, huwag nyo nang pangaraping akyatin ang tore. Unti-unting bumagsak ang mga maliliit na palaka. Isa-isa, maliban sa mga sariwang lakas na patuloy na umaakyat ng mas mataas. Patuloy na sumisigaw yung iba, sobrang hirap! Tumigil na kayo! Stop nyo na yan. Dahil doon, mas marami pang palaka ang napagod at sumuko. Ngunit mayroong isa na nagpatuloy sa pag-akyat sa tore, maliban sa isang maliit na palaka na matapos ang matinding pagsisikap, siya lamang ang nakarating sa tuktok. Natural siyempre na tatanungin natin kung bakit at paano siya nakarating doon at nagtagumpay. Pero may isang kalahok ang nagtanong sa palakang nanalo. At nagulat sila. Alam nyo kung bakit? Kasi yung palakang nanalo na yon ay bingi pala. Bingi. So, napakasimple ng kwento po na ito. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na huwag kailanman makinig sa mga negatibo o pesimistang tao na nagsasabi sa iyo na huwag or hindi mo kaya. Na hindi mo kayang sagutan ang mga assignments, hindi mo kayang ipasa ang mga subjects mo, at hindi mo kayang abutin ang iyong mga pinapangarap. Lagi mong isipin na kapangyarihan ng salita dahil lahat ng naririnig at binabasa mo ay makakaapekto sa iyong mga aksyon. Kaya lagi tayong maging positibo. At higit sa lahat, magbingi-bingihan tayo kapag sinabi sa iyo na wala kang mararating
darating sa buhay na hindi mo kayang abutin ang iyong mga pangarap. So lagi sana natin isipin, kaya ko to. Kung kaya nila, kaya ko rin. Yung mga katagang po yan, yan po ay isa sa mga pinanghawakan ko nung ako po ay nasa elementarya, na hindi ko pinakinggan lahat ng mga negatibong binabato nila sa akin. Siguro kung nakinig po ako dati, na sinabi ng iba na hindi ko kayang sumayaw, matigas ang aking katawan, hindi sana ako kasama sa tinikling dancers that time. At hindi sana ako kasama sa nag-champion nung Schools Division Cheer Dance Competition. Siguro kung hindi po ako naniniwala na may talento ang aking mga kamay, hindi po sana ako naging champion sa regional step competition sa larangan ng pananahi. At hindi po sana ako member ng drum and lyre band noong araw. Siguro kung tinanggap ko po yung paratang ng iba na mahina po ang aking pag-isip, hindi sana ako naging contestant ng Regional Science Quiz Bee at naging consistent honor student ng paaralang ito. At siguro, kung sinunod ko po na sabi nila na hindi ka magiging leader, hindi ka magiging effective leader ng inyong paaralan, hindi po sana ako naging consistent class and SPD officer. Yung lahat po na nabanggit ko ng achievements dito sa elementarya ay hindi po sa pagmamayabang o paghahambog. Ito po ay isang patunay na kaya po nating abutin lahat ng ating pangarap kahit tayo ay nasa musmos na edad pa lamang. Na kaya mong hubugin ang iyong sarili at maging parte ng pagbabago tungo sa mas maunlad at mas matatag na kinabukasan. At naniniwala ko na napakarami sa inyo ang tatanggap mamaya ng napakaraming mga karangalan. Nawa, ito ay gamitin ninyo bilang pundasyon sa pagkamit ng mas malaki pang mga karangalan na naghihintay sa inyo sa high school. Manatiling maging bilid sa sarili at sa kakayahan natin. At para naman sa lahat ng mga bata or mga graduates na kasalukuyan pong kinikilala pa lang ang inyong mga sarili, huwag po kayong panghinaan ng loob sapagkat someone out there is rooting for you. Someone out there is believing in you. Sa puntong ito ay nais ko pong balikan yung kwento o detalyadong kwento ni Thomas Edison na lumikha ng light bulb na ito. Isang araw, umuwi si Thomas Edison at ibinigay ang isang papel sa kanyang ina pagkatapos ng eskwela. Mga nanay at mga tatay, mga magulang at tumatayong magulang, pakinggan niyo po ang kwentong ito. Sinabi niya, ibinigay po sa akin ng aking guro ang papel na ito at sabihin niya na ibigay ko lang po ito sa iyo. Napaluha ang kanyang ina at nagpasya na basahin ng malakas sa harap ni Thomas Edison ang nilalaman ng sulat. At ang nilalaman po ng sulat, ito. Ang iyong anak ay isang henyo. Ang eskwelahang ito ay masyadong maliit para sa kanya at walang magagaling na guro ang kayang magbigay o magturo sa kanya. Pakiusap, pakituruan siya sa inyong bahay. That time, ang ginawa ng kanyang ina, tinuruan si Thomas Edison araw-araw na gamit ang mga bagay na gustong gamitin ni Thomas Edison. Makalipas po ang maraming taon pagkatapos, namatay ang nanay ni Thomas Edison. Naging isa siya sa pinakamagaling at pinakadakilang inventor ng siglo. At isang araw, habang naghahalungkat naghahalungkat po siya sa isang aparador, natagpuan niya po yung sulat na isinulat ng kanyang dating guro. At ito po talaga ang tunay na mensahe. Ang iyong anak ay may kakulangan sa pag-iisip. Hindi na namin siya maaaring papasukin sa aming eskwelahan. Siya ay pinatalsik na. Naging emosyonal po si Thomas Edison nang mabasa niya yung sulat na yon. Kaya isinulat niya sa kanyang diary na si Thomas Edison ay isang batang may kakulangan sa pag-iisip na ginawa ng kanyang ina na maging isang henyo ng siglo. So ipinapakita ko sa kwento na ito na ang kapangyarihan ng paniniwala sa sarili at
ang kapangyarihan ng may nagtitiwala sa atin. Huwag niyo sanang hayaan ng iba na magtakda po ng inyong kakayahan. Huwag sana nating hayaan na ang negatibong sinasabi ng iba ay magbabago ng ating pananaw sa pagkamit ng ating mga pangarap. Minsan madali po sa atin magsabi na, ayaw pa na, ang hirap, Minsan may mga bata na pinapaliwala lamang ang pag-aaral. May mga estudyante actually sa mundong ito na nais magkaroon kung ano yung kinaharap mo ngayon. Tandaan po natin na ang edukasyon ay isang makapangyarihang kasangkapan na maaaring magbukas sa atin ng maraming pintuan. Huwag sana natin po itong sayangin. Okay ba, mga bata? Kaya po para sa may mga magulang pa na para sa mga estudyante na hindi pinahalagahan ang kanilang pag-aaral sa kabila ng buong suporta na natatanggap nila sa kanilang mga magulang at mga kamag-anak. Nabuksan nawa ang inyong mga isipan na seryosohin ang inyong pag-aaral. Madaling sabihin na mangarap ka, pero hindi ganun kadali ang pag-abot ng inyong mga pangarap, lalo na walang sumusuporta sa atin. Tama? Kaya sa inyong may mga magulang, magpasalamat ka. Napakapalad ninyo. At para naman sa mga sumusuporta sa kanila ay mga kamag-anak at guro, mas mag-excel or mas magpursigi pa ng lalo. Kasabay sa pagpapahalaga po natin sa ating pag-aaral ay ang pagpapahalaga at pasasalamat natin sa mga naging dahilan kung bakit natin naabot ang ating mga pangarap. Sa Diyos po na nagbigay po sa atin ng buhay, dapat po natin siyang pasalamatan. Sa ating mga magulang at pamilya, tanggapin niyo po ang aming pasasalamat sa inyong walang sawang pagmamahal, paghimok at pagsakripisyo. Kayo po ang naging mga bahaligi ng lakas namin at para sa mga mag-aaral na ito at gabay sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay. Sa ating pong mga guro, napakalaking tulong na maituturing po sa ating bayan ang inyong dedikasyon at pasensya na siyang humubog sa mga batang ito. Maraming salamat po sa pag-inspire sa kanila. Maraming salamat din po sa paniniwala sa kanila at sa pagtulong sa kanilang mga paglago. Sa atin pong mga kaklase na minsan naging kaibigan, kaaway, kalaro, kakopyahan, o minsan hinangaan, maraming salamat sa pagiging mahalagang parte ng aming kabataan. Sa ating pong paaralan na kumukuha po sa atin at nagsilbing pangalawang tahanan, taos-puso po ang aming pasasalamat. Sa mundong ito, baka may mga ilan po sa inyo na may naiisip ng mga hakbang at may mga pangarap na sa buhay. Pero, that's amazing. Pero may mga iba na wala pa talagang malinaw na gustong tahakin sa buhay. And that's okay too. Dahil tayo ay may pagkakataong mamili at magpasya kung sino at ano tayo or anong gusto nating maging pagkatapos natin lisanin ang paaralan ito ngayon. To the graduates, take this from me. Graduation is not just a celebration of passing classes. It is about doing all the things despite all the challenges in between. So graduates, sinasabi ko sa inyo na kayo ang pag-asa ng bagong Pilipinas. You got to have a million dreams for the world you're gonna make. The future is bright and it is yours to shape. Katulad nga ng isang maliit na palaka at ni Thomas Edison, patuloy kayong umakyat. Patuloy kayong mangarap, patuloy kang magtiwala, at patuloy kang nakatuon sa iyong mga pangarap at huwag kang susuko upang maitayo mo ang isang matatag at matibay na hinaharap para sa ating minamahal na bansa. And just like a light bulb, let us illuminate and change the future. Congratulations, class of 2024, and thanks for having me. Mabuhay po tayong lahat.